Eto sa buong akala natin, yung pong mga, ano tawag mo ron, yung, di ba, pinasuspindi ng Valenzuela yung lisensya, yung business permit, license ng NLEX dahil sa katakot-takot na traffic na nangyari dyan, bunsod nitong RFID na dispalinghado. Ngayon, nakiisa sa Valenzuela etong mga ibang mayor sa lalawigan ng Bulacan at nahawa pati Pampanga. Eto ngayon, may kumakalat na yan daw pala merong ibang agenda. Di ba sino bang gumawa nitong pagsuspinde? Di ba Gatchalian to? Yung mayor sa Valenzuela kuno, di ba? Mayor kuno. Itong kumakalat, babasahin natin. We appeal for your help in exposing. Umaapil na raw sila para mabulgar. The shakedown pala ito, being committed by the fake Filipino, 100% corrupt Gatchalian family, headed by William Gatchalian. Sino ba yung William Gatchalian? Ito yung unang nakilala nung panahon ni dating Pangulong Cory Aquino na nabansagang plastic king, na smuggler ng plastic dyan sa pier, mga kaibigan. At siya ang tatay ni Valenzuela Mayor Rex Gatchalian at Senator Sherwin Gatchalian. Ito raw shakedown ay laban sa Metro Pacific Investment Corporation. Ito yung nagpapatakbo ng NLEX. Before his publicity or shakedown, bago raw lumabas yung publicity dito sa shakedown, laban sa Manila North Toll Road Corporation, itong Rex Gatchalian na mayor had his corrupt eye trained at a 1 hectare property owned by Maynilad in Valenzuela City. Meron palang pinupuntirya ito na 1 hektaryang lupa dyan ng Maynilad sa Valenzuela City. Maynilad, may-ari niyan ng Metro Pacific tsaka tong Maynilad, Pangilinan di ba? Ito raw, property na ito ay binili ng Maynilad 2 years ago sa halagang 100 milyon para gamitin sa hinaharap na paglalagyan nitong water supply reservoir. Kumbaga, dam ito, di ba? Reservoir The reservoir project would help. Ito raw ay makatutulong na ma-improve yung serbisyo sa West Zone concession area. Itong mga nasa West Zone area na siniserbisyo ng Maynilad, which ironically includes the Gatchalian bailiwick of Valenzuela City. However, itong si Rex daw ay sinubukang puwersahin ng Maynilad na ibenta sa pamilya Gatchalian yung nabiling 100 million na property, ibenta sa kanila ng 500 million. Mga kaibigan, tama ba? 500,000. Di ba? Tama ba? 500,000 When Maynila demurred, Rex called Maynilad executives to a meeting. Nung
hindi sila pinansin, mga kaibigan, hindi pinatulan yung kanilang 500,000 na offer, itong Rexe tumawag daw dun sa mga executive ng Maynilad para sa isang meeting. At nagbigay siya ng isang oras na dressing down. Pinagalitan niya, di ba? Si Rex, yung kapatid nitong si Sherwin, yung senador ngayon, sa kabilang dako, mas naunang sinubukang mangikil ng pera mula sa MPIC, ito yung Metro Pacific, na nagpapatakbo ng NLEX. Over Phantom Meralco, sa Meralco naman, issues such as high rates, yung mga ginamit na issue, yung mataas na bayad sa kuryente, na ikinagulat ng mga consumers, at malabong electricity bill. As in the case of the attempted Maynila shakedown, MPIC dismissed Sherwin's amateurish shakedown attempts. Hindi napatunayan ni Sherwin, kaya hindi rin pinansin ng MPIC yung shakedown nila. Ibig sabihin, umanap sila ng paraan kung paano ma-extort, tatakutin, ginagamit yung pwesto. However, the publicity hunger shakedown brothers, Rex and Sherwin, have stumbled upon a gold mine in the birthing pains being encountered by MNTC in the government-mandated cashless collection system in NLEX. Dito naman daw sila nakakita ng parang gold mine, mina ng ginto, dahil sa lumikha ng pahirap itong mandato ng gobyerno na gawing cashless ang collection system. Yung ipinatutupad ng NLEX, mandatory ng gobyerno. Ngayon, they successfully grabbed the nation's attention in highlighting minor cashless collection system migration problems at NLEX. Mukhang naging successful, nagtagumpay na makakuha ng atensyon sa publiko, sa buong bansa dahil dito sa nangyaring mga problema, di ba, na nagdulot ng trapiko, and in the process undeservedly packaging themselves as crusading statesmen. Lumalabas pa, napalabas pa nila, napalitaw nila na sila'y may malasakit. Akala mo mga crusading at mga makabansa. Not long after, pero hindi nagtagal, ang tatay nilang si William ay nag-utos ng emisaryo sa MPIC at nagpropose o nagmumungkahi ng isang universal settlement. Inaareglo, madalit sabi, nung tatay. Bakit nakikialam ang tatay? Di ba? Mga kaibigan, he will broker, siya mamamagitan, a deal to settle all MPIC's issue with his children. Mamamagitan siya sa kanyang mga anak, kanyang inalok ang Maynilad. Tsaka, mga kaibigan, Meralco at MNTC, kapalit ng 500 million and the Maynilad property in Valenzuela City. Ayun. Aareglohin niya, basta ang kapalit, 500 million. Gaila, At saka yung property ng Maynilad sa Valenzuela City.
the Gatchalian family needs to be reminded of the age-old proverb. Dapat daw ipailala sa pamilya Gatchalian yung lumang kawikaan that people who live in glass houses, na ang mga taong nakatira sa bahay na salamin, wag mambabato. Sa atin naman, iba kasi. Sa atin, yung kung ano yung sinasabi ni Kauding Bartolome nung araw, na kayong mga nakatira sa lata ng sardinas, wag mambabalibag ng abrilata. Di ba? Mga kaibigan, in other words, sa madaling sabi, the Gatchalian brothers shouldn't behave like untouchable. Sa madaling sabi, huwag kayong umasta na akala mo kung sino kayong untouchable. Dahil lahat, marami ang nakakaalam na ang pamilya ng Gatchalian ay purong inchik, peke, ethnic Chinese. And that their business and political empires were founded on the lie that they are Filipino. Hindi nga ba, ito si Gatchalian, yung William, yung tatay nila Sherwin, may ganyang kasaysayan. Kinuwento natin sa inyo nung araw. Nung nabubuhay pa si Don Emilio Yap, umutang yan si Don Emilio. Pumunta. Kung ilang isang bilyon yata inuutang o kung ilan. 500 million. Mahilig sa 500 million to 500 million. Madalit sabi, may dala siyang mga papel. Sabi ni Don Emilio, hindi, dalhin mo yung mga papel ng property na sinasabi mong worth 500 million, pautangin kita. Kasi yung si Yap, si Don Emilio Yap, may bangko yan Philtrust Bank, kanya yun May-ari ng Manila Bulletin. Ngayon, bumalik daw. Tapos, dala-dala yung mga papel. Kasama pa yung mga anak Nagmamakaawang pautangin sila. Sabi ni Don Emilio Yap, hindi kita mapapautang ng 500 million. Mapapautang kita yung katumbas na halaga nitong mga papeles ng property na dala mo. Di pinautang yata ng 250 million. Alam ninyo, wala pang 2 linggo, nakatanggap ng subbuena si Don Emilio Yap. Alam niyo kung bakit? Idinimanda siya dahil hindi raw tumupad sa kasunduan nila. Verbal yun na pauutangin siya ng 500 million. Sino ba si Gatchalian? Hindi ba yan ang co-accused ni Erap sa kasong plunder? Akusado yan sa plunder case ni Erap Nagturuan yan Di ba? Kung nasan yung pera Ngayon, mga kaibigan, yung perang pinababawi ng gobyerno kay Erap at doon sa kasong plunder, isa yan sa mga kinasuhan dahil siya lumalabas na dami ni Erap. Natatandaan nyo rin yung kwento nung si Mayor Lim, mayor ng Maynila, nung 2007 yata, nakabalik na mayor ng Maynila. Nagpunta rin yan. Merong kumpiskado ang City of Manila na property, yung Silahis Hotel. Dahil may pagkakautang yun 200 million yata sa buwis. Kinumpis ka ng Maynila. Hindi na babayaran buwis na 200 million. Ang ginawa nitong Gatchalian, pumunta kay Mayor Lim. Pagkatapos, ang sabi, bibili niya gusto niyang bilhin yung Silahis Hotel. Sabi ni Mayor Lim, kung meron ka 200 million, bayaran mo kasi yan ang utang. Kung magkano yung utang niyan dito sa taxes sa Maynila, bayaran mo, sa yun na yan.
Hindi raw. Ang gagawin niya raw ganito. Kukunin niya sa PAGCOR yung pambayad. Kasi paayos niya muna yung casino, gagawin niyang hulugan ng bayad. Sabi ni Mayor Lim, wala ka naman palang pera eh. Ba't ka bibili? Wala kang pera. Gagamitin mo pera din ng gobyerno, diniluto mo sa sariling mantika yung gobyerno. Ang gagawin niya, katulad yung ginawa niya sa Manila Pavilion. Di ba? Bandang huli, pinasunog na yata. Kunyari, binili niya yung hotel. Pera din ng casino eh. Ng PAGCOR eh. Inutang niya para bilhin. Pagkatapos, para pambayad dun sa uupahan ng, kasi umuupa na dati yung casino dun eh. Di ba? Sa Manila Pavilion. Pagkatapos, pinaayos lang yung ibaba, yung ground floor. Kaya lahat ng kwarto ron sa Manila Pavilion, puro alikabok ang carpet at amoy paa na. Mabantot na. Walang inayos doon. Kaya lang binili yun kasi hindi niya pera. Yung waterfront ang nagpapatakbo. Hindi nga ba, ang suspecha dyan sa waterfront hotel, yung kumpanyang yan, ay ang may-ari si ERAP. Kasosyo niya dyan si ERAP, front lang siya ni ERAP. Mga kaibigan. Puro binubuhay ng PAGCOR. Nung natapos na ang kontrata doon sa Manila Pavilion ng PAGCOR, biglang nasunog yung Manila Pavilion. Sipin ninyo yan. At ang nasunog yung casino. Mantakin ninyo, mga kaibigan. Meron pa na mga kabalbalan yan si Gatchalian. Natatandaan ninyo, itong si Pichay, merong kasong plunder. Si Butch Pichay. Nakamakilan, sinintensya nito sa grab case din. Sintensyado ito ng Sandigan Bayan. Yan si Pichay, may kaso yan, plunder dun sa luwa. Nung panahon ni Gloria, itinalaga siyang administrator ng Local Water Utilities Administration. Ano ginawa ni Pichay at saka ng pamilya ni Gatchalian? Akalain ninyo, nagsabwatan sila. Kunyari, bumili ng bangko si Pichay. Ang gamit na pera ng luwa. Pagkatapos, ay yung bangko na binili, ang may-ari, mga Gatchalian. Ang malaking problema, bangkaroting bangko pala yun, sarado pala yun. Bankrupt. Tapos binili. Yung pera ng luwa para sa water administration yun Ano kaugnayan nung pagbili ng bangko ron? Kaya malaking kaso yun Nagtataka tayo hanggang ngayon. Hindi pa nadidesisyonan yung kasong yan. Plunder yan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Malakas pa raw si Presidente Digong nyo. 91%. Survey ng yun, ng mga lukulukong Pulse Asia. Namulat sa poll Ako nagsasabi lang sa radyo, hindi na dapat paniwalaan yan noon pa Ba't ka maniniwala dyan sa survey? Mga kaibigan, ano ba sinurvey niya? Sana kung yung survey, halimbawa, sa mga radio station ngayon, AM station, ayon sa AGB, Nielsen, Philippines, international survey firm ito, nag-survey. Ang DWBL
number 10. Simula pa ho noong August up to November. Quarterly ho yung nilalabas na survey. Bakit naging credible survey po ito? Sapagkat yan ay ginagamit ng mga advertiser para sila makapamili ng kanilang paglalagyan ng kanilang anunsyo ng commercial nila. At least number 10. Meron dyan 50,000 watts Wala hindi pumasok sa 10 yung malalaking istasyon, wala dyan. Yung El Puday, El Shaddai, wala riyan Mga kaibigan dati nasa rating lagi yan, di ba? Ito wala yung nasa dulo bago mapatid ang kwerdas ng radyo, wala rin Mga kaibigan, ang DWBL number 10 ngayon. Hindi pa lumalabas dyan yung, hindi ko alam kung meron silang kopya. Sabi ko nga, pakisilip naman kasi sinasabi din sa mga survey ng Asia Nielsen, halimbawa, yung mga oras. Hindi sinasabi ko anong program. Yung ganitong oras, halimbawa, 10 to 11 tayo sa radyo malalaman mo ron. Meron silang survey noon. Not necessarily na nilalagyan ng anunsyo. Kasi ang mga nag-a-advertise na produkto, may may mga agency, di ba? Ito mga agency, may problema ka rin dyan sa agency. Alam mo bakit? Siyempre, doon sila naglalagay, ang ini-encourage silang paglagyan, yung malalaking istasyon. Yung maliit, hindi. Pero, kasama ka sa survey. Mga kaibigan, bakit? Siguro malaki ang makukuha nilang kuwang kasi commission sa advertisement nito mga advertising agency. Meron silang mga bata-bata nila, advertising agency. So pero pumasok po ang DWBL sa top 10. Pang-10. Nung bago ko dyan sa pinanggalingan lang natin ngayong himpilan, wala sa rating yan Unti-unti umangat yan mula sa 10, napunta ng 8 Mga kaibigan sipin ninyo yun. Eto, ngayon, ang DWBL pumasok sa 10. Pagkatapos, yung malalaki, wala. Hindi ko alam kung pang ilan yun. Yung 50,000 watts. Mga kaibigan, magpapaabot din tayo ng pagpapasalamat sa lahat ng mga tumulong sa ating pong ginawang pamamahagi ng 1,000 pesos na ayuda sa loob ng 3 buwan. Mula nung October, November, December. Para sa mga working musicians at entertainers na hanggang ngayon apektado ang kabuhayan dahil po simula nung lockdown, magdeklara ng lockdown, bunsod ng pandemya, hanggang ngayon apektado pa rin ang marami nating musicians, entertainers. Kanina po natapos namin yung pamamahagi na ipinadala namin sa Palawan. Meron pong 6 na po ang pinadala namin na musician, entertainers. Hindi ho kamukha nung October, 150. Mahigit 150, hindi ko na lang inieksaktong bilangin. Yung November, 150 rin po ang napadala natin. Pero ngayon December, 6 na po lamang ang napadala natin kanina sa pamamagitan ng Palawan Express. Pero meron pa po tayong konting padadalan. Mga ilan na lang ito, mga 5, 6. Bukas sa pamamagitan ng GCash.
GCash na lang. Kasi yan na lang ang natitira nating budget at yan lang ho ang nakalap nating tulong mula sa mga may mabubuting kaloobang kababayan natin sa iba't ibang bansa na sumusubaybay sa ating palatuntunan. Yun lang ho ang naabot ng ating pong nalikom na halaga para sa ganong karaming tao lang. Pero pinasasalamatan natin ang lahat ng tumulong sa loob ng 3 buwan nating mga kababayang nais ding makatulong sa kanilang kapwa. Hindi nga lahat natulungan natin, humingi kami ng paumanin dun sa mga hindi po napasali. Kasi very limited yung ating nakalap na pondo, mga kaibigan. Kung ako lang mayaman, di nabunuhan ko na rin yan. Di ba? May ganun lang talaga eh. Tulong-tulong. Ba't natin ginagawa ito? Para yung iba, gumaang ng konti, ang bigat ng buhay eh. Di ba? Kaya nga yung nakita ko, meron palang, ito palang si Vice President Leni Robredo, meron palang housing project na pinagawa yan sa Marawi. Yun yung sinasabi natin eh. Bakit natin minumungkahi yun? Yun ang mabuti. Bakit yun ang mabuti? Sipin mo, habang nakatutulong halimbawa ang gobyerno na makapagpagaang sa buhay ng mamamayan, anong katumbas nun? Nababawasan ang posibleng makaisip gumawa ng masama. Di ba? Magiging payapa ang lipunan natin kung talagang tutugunan lamang ng gobyerno ang pangunahing pangangailangan ng ating mga kababayan. Imbes na ninanakaw, na ilan lang silang naghahati-hati para pagpartihan ang kayamanan ng ating gobyerno at ng mga nagaling sa dugo at pawis din ng sambayanang Pilipino. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Magandang yumaga! Bong Revilla! Ang kaibigan nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit mang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang-aapit, ang pag-ibig